Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Magumpisa na po tayo, komentuhan po natin ang ating pong senador na si Senator Bato de la Rosa ay wala na po, umalis na po ng Senado. At dapat lang naman po na siya ay umalis sa Senado dahil napakahirap din naman po siya ay mag-stay sa Senado dahil napakarami pong ahas at ulupong sa Senado na mga traidor at magte-traidor sa kanya. Hindi kaya. Ito po, pakinggan po natin si Senate President Alan Peter Cayetano sa kanya pong statement. Ito po siya. Umpisahan na po natin. Pakinggan at panoorin. Around, let me check my phone. So tinawagan ako ni Senator Jinggoy ng around 1:27 to tell me na he doesn't think Senator Batos in the building. At after lunch, mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say, SP, wala na si Senator Bato sa Senate. So I checked and asked my Chief of Staff to ask the Sergeant at Arms for a report. So may spot report pala talaga siya. I can read it to you. Saan na yung spot report? And then right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, ay sorry, hindi 1:27, miss call niya pala yon. So, yeah, basta around lunchtime na ako tinawagan ni Senator Jinggoy. So, okay. Yeah, it's a respect. So what time is your watch? Yeah, what, no, yung not the incident, yung pag-alis ni Bato. Okay. Yun yung dun kasi sa attack kagabi, hindi pa tapos. So there's a report kung anong oras siya umalis. Saan yung incident? Saan yung incident? Just the one time lang umalis. Wala. Okay. So, long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. Yan po mga kabayan. Pinatunayan na po at syempre po sinabi na po ng Senate President na wala na po sa building ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Tama po yun. Dahil nga po kung mananatili po siya sa Senate building o sa Senado, napakahirap po magtiwala. Hindi po ba? Dahil unang-una, yung mismong Malacanang, yung Pangulo mismo nagsasabi na hindi naman daw siya arestuhin. Kung hindi siya arestuhin, pero nagkaroon ng putukan at merong mga NBI na nagpupumilit na siya'y dakpin. At ganoon din po ang sinasabi ng NBI Director na wala naman daw utos sa kanya. Ang Pangulo na siya'y dakpin at wala naman daw po sa plano nila na dakpin si Senator Bato. Pero nagkaputukan at may nahuli na NBI agent. Hindi po ba? Paano ka magtitiwala? Unang-una, doon sa loob ng Senado ay maraming kapwa mo senador na naguhudas yata sa'yo, di umano. At gustong-gusto kang mahuli at ipadala rin yata sa ICC ng kapwa mo senador. Hindi kaya? Dahil sa politika? At si Senator Bato naman, nagampanan niya na po ang kanyang tungkulin. Ano po yon? Mapalitan na po ang liderato sa Senate. Dahil kung hindi po mapapalitan ng liderato sa Senate, sa tingin nyo po mga kababayan, uusad pa ang investigasyon?
ng malawakang korupsyon na mahigit 3 taon kung hindi napalitan ang liderato sa Senado? Sa tingin nyo, mga kababayan, magkakaroon pa ng katarungan ang ginawang pagnanakaw sa taong bayan ng mga politiko? At kasama pa yata ang mga senador na involved yata sila sa malawakang delivery at nadeliveran ng mali-maletang pera galing sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya tama lang po ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Unang-una, tama yung kanyang pagpunta niya sa Senado dahil nagkaroon po ng botohan. Hindi po ba? Nagkaroon ng habulan, pero ang resulta, nagkabotohan, at ang isa pang resulta, napalitan ang Senate President na tinatawag na tuta daw ng Malacanang. Totoo kaya yon? Hindi po ba? At syempre po mga kababayan, yung focus, nakita nyo po, yung focus nila, wala na po kasi ang focus ng gobyerno, lalong-lalo po yung sinasabi po na dapat ay mag-focus ka sa gobyerno. Hindi po ba? I-focus mo ang bansa dahil ang bansa ay naharap po sa malawakan at napakatagal ng kahirapan. Hindi po ba? Pero sila po ay nakapokus lang kay Bato at kay Inday Sara. Kung mananatili po si Bato diyan po sa Senate, lagi na lang po siya ang laman ng balita diyan. Hindi po tatantanan yan. Hindi po ba? At syempre po si Bato, hindi naman po wanted dyan. Wanted po ba si Bato? May kaso po ba siya sa Pilipinas? May hatol po ba ang korte na siya wanted? Nahatulan na po ba siya ng korte ng Pilipinas? Siya na po ba'y convicted sa ating bansa? May hatol na ba ang Korte Suprema sa kanya? Wala. Wala siyang kaso sa Pilipinas. At ngayon kung sasabihin siya'y wanted siya. At pagpapalabas ng wanted ang Malacanang, hindi na makikilalanin ni Bato yan. Bakit po? Hindi naman po siya taga Netherlands. At hindi niya kinikilala ang ICC. Hindi po ba dahil unang-una ano sabi ni Senator Bato? May sarili tayong sovereignty. May soberenya tayo. Hindi ba? At hindi niya kikilalanin ang banyaga. Banyaga yon. Banyaga. Hindi po ba? At ang Korte Suprema ay naglabas na po ng TRO. Hindi po ba? Kaya nga kailangan po nila sumagot. Kailangan nila sumagot. At sana ang Korte Suprema ay sumagot na rin po, mga kababayan. At itama na rin po yung due process. Hindi po ba? Maglabas na rin po sana ang Korte Suprema na tama ba ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo sa pagtanggap ng yung ginagawa nilang paghuli. Hindi po ba? Yung warrant of arrest. Yung pagtanggap ng gobyerno ng warrant of arrest at yung ginagawa pong paghuli ay naaayon po ba sa ating saligang batas ng ating bansa? Yung ginagawa nilang pag-aresto katulad kay dating Pangulong Duterte at ngayon ay kay Bato na ubod po at napakaraming kasinungalingan na nakikita natin na pagtatakip, nagtatakipan, nagsisinungaling na kesyo ganito, kesyo ganon. Hindi ginagawa at hindi namin uhulihin. Hindi po ba? At nakakahiya na po tayo sa buong mundo. Hindi lang po sa buong Pilipinas, sa buong mundo nakakahiya na po ang ating bansa. Dahil ang ating unang-unang nakakahiya, ang ating sovereignty. Malayang bansa tayo. Nagpapanksyon ang Korte Suprema. Nagpapanksyon ang ating judicial. Pero nakukubkub tayo
Nakukubkub tayo ng ibang bansa. Hindi po ba? Ibang bansa na po nag-ahari sa atin. Bakit hindi po dalin ang kaso sa Pilipinas? Nagtatanong lang si Kamanong. Nahandyan ang korte. Bakit hindi sa Pilipinas kasuhan? At dyan imbestigahan. At kung mapapatunayan na nagkasala si Bato, hindi ba dapat ikulong sa kulungan ng Pilipinas? Hindi nyo pa ba napapansin? Tanging si dating Pangulong Duterte lang ang nahandon. Samantalang grabe po ang nangyayari sa mundo na napakarami pong nachuchugi na sinasabing human rights. Hindi ba kayo nagtataka? Kasi po nagtataka ako Bakit pinupolitika si dating Pangulo at si Bato? Samantalang di hamak, araw-araw napakaraming nachuchugi at hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi po ba? Araw-araw may nachuchugi, hindi pa tapos ang tsugi. Tapos na po ba ang nachuchugi sa Ukraine at Russia? Bakit nasa ng ICC? Wala po bang human rights yung nangyayari doon? Yung hanggang ngayon, Israel, di ba? Nakita nyo po? Meron po ba Iran, USA? Iran, Israel, USA? Hanggang ngayon, ilang buwan na? Nasaan ang ICC? Mga kababayan, kung ikaw talaga ay concern mo human rights, wala po bang human rights yung nagaganap doon sa Israel, Iran, pati USA? Ganong buhay at ganong karaming buhay. Mga normal na tao ang nadidisgrasya doon. Nasaan sila? Nakatutok lang sila kay Duterte. Nakatutok lang sila kay Bato. Di po ba? Ginagawa nila sa Pilipinas, pero hindi nila kayang gawin sa ibang bansa. Nakita nyo po kagrabe? Grabe po ang discrimination. Sa Pilipinas po ay maangas sila. Maangas, mayabang ang ICC sa Pilipinas dahil kinukonsinte ng pamahalaan natin di umano. Pero sa ibang bansa, bahagang buntot nila. Nakita nyo po? Walang kadating-dating. Sa ibang bansa, bahagang buntot nila. Bahagang buntot nila sa Russia, sa China, sa Estados Unidos, kahit sa Israel. Bahagang buntot nila. Nasaan ang pagiging international mo? International ka sa sinasabi mo na umuusig ka, human rights, international ka, pero ang kaya mo lang Pilipinas? Hindi mo kaya yung iba? Nagbubulag-bulagan ka sa nangyayari sa Russia, sa Iran, sa Israel, sa USA? Di po ba bulag, bingi, pipi sila? Wala silang inaaresto. Dahil nga po nagkaroon po tayo ng presidente na gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Hindi po ba? Kung meron po ba tayong presidente na matino, mapupunta po ba doon si dating Pangulong Duterte at gagastusan ng Estado? Sa tingin nyo, maniniwala kayo? Maniniwala tayo na walang gastos yun? Pilipinas ang naghati doon. At maniniwala tayo na hindi totoo ang sinasabi ng ex-marine na may budget at pondo para sa kanila, lalo-lalo nung pumunta sila sa Pilipinas. $2 million. Ganyan po ang nangyayari realidad sa ating bansa. Ang ICC, mga kababayan, welcome na welcome sa ating bansa. Samantalang ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, iayos ang ating bansa sa mga masasamang tao at ayaw magbagong buhay at patuloy nagpapakasama. Pero yung ICC tulog, bulag, bipe, bingi sa nangyayari sa labas ng ating bansa. Tuloy-tuloy
ang digmaan, bata, matanda. Hindi po ba? Normal, pipe, bulag ay pwedeng matsugi doon sa labas ng bansa na tuloy-tuloy pa ang digmaan. Ang ICC may busal ang bibig, hindi kaya? Walang magawa. Yan po nakakalungkot. Pero ang ating bansa, lalong-lalo po ang politika, gamit na gamit po ang ICC sa politika. Kaya po ang nangyayari po sa ating bansa, hindi po ang katarungan ang gusto nilang mangyari. Pagpapabagsak, politika, pagpapabagsak sa kalaban nila. Yan po, yata ang gusto nilang mangyari. Hindi naman po talaga katarungan. Kasi kung katarungan po ang sinasabi po ng gobyerno, dahil po importante ang human rights. Bakit yung ginawa ng CPP, NPA, NDF ng mahigit 50 taon? Mga normal na tao, mga estudyante na brainwash ang utak, walang human rights sa ICC. Mahigit 50 taon, never tayo nakakita na nag-release sila ng warrant of arrest sa mga makakaliwa. Bakit kaya? Bakit kaya? Nagtatanong lang. Normal na tao, mga estudyante karamihan, namumundok, nachuchugi, pero bulag, pipi at bingi dyan ng ICC sa mahigit 50 taon na nagpapahirap sa atin. Pero ngayon, sila pa ngayon ang hero at bida sa ICC. Hindi po ba? Kaya Senator Bato, tama lang po ang ginawa mo. Mabuhay ka. Dahil napakahirap magtiwala sa gobyerno ngayon. Di umano. Dahil unang-una, hindi po sila sinungaling. Meron po silang isang salita. Pag sinabi nilang hindi ka uhulihin, hindi ka nila uhulihin. Dahil hindi sila mga sinungaling. Kailanman, ang gobyerno natin ngayon ay hindi marunong magsinungaling. Hindi marunong mambudol. At higit sa lahat, hindi sila marunong magnakaw, mga kababayan. Kaya mabuhay ka, Senator Bato, dahil nagampanan mo na ang isang napaka-importante na dapat mong gawin, yung mapalitan ang liderato ng Senado para po mabuhay muli at buhayin ang investigasyon sa malawakang korupsyon na mahigit 3 taon. Ingat-ingat po kayo, Senator Bato, dahil hindi ka naman nila tatantanan, dahil hindi ka nila uhulihin. Di po ba? Hindi ka nila tatantanan dahil hindi ka naman nila uhulihin. Ganun lang po yun. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po, excuse me po. Shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, kay Frank Zamora ng California, USA, Mika Ligaspi, Arthur Estraniero ng USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Kingston ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Taste lang po muna tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan sa araw-araw. Muli po, paalam, bye-bye.